Ito pala ang tunay na dahilan. Bakit biglang umata si Sammy B sa kasal at iniwan si Catriona Gray na blindsided? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa mundo ng showbiz, sanay na tayo sa mga kwento ng paghiwalay. Pero may mga breakup na mas masakit, mas nakakapanghinayang at mas mahirap tanggapin kaysa sa iba. Isa na rito ang pagtatapos ng love story ni na Miss Universe 2018, Catriona Gray at ang ultimate heartthrob na si Samuel B. Sila ang itinuturing na power couple, parehong matagumpay, parehong Christian at parehong may malinis na imahe. Nang i-anunsyo nila ang kanilang engagement noong 2023, buong bansa ang nagdiwang. Akala ng lahat ito na ang happy ever after. Pero gaya ng sinasabi nila, hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng may singsing ay nauuwi sa kasalan. Ngayon, ating hihimayin ang tunay na nangyari sa likod ng mga ngiti sa social media. Bakit nga ba nauwi sa hiwalayan ang relasyong inakala nating matibay pa sa bato? At ano ang masakit na katotohanang natuklasan ni Catriona na nagtulak sa kanya para piliin ang sarili? Ang simula ng fairy tale. Bago natin pag-usapan ang wakas, balikan muna natin ang simula. Ang kwento ni Sam at Catriona ay hindi nagsimula sa isang whirlwind romance o bigla ang bugso ng damdamin. Ito ay nagsimula sa simbahan. Nagkakilala sila sa isang church community at Bible study group. Ilang taon lang silang magkaibigan bago naging magkarelasyon. Dito nabuo ang pundasyon ng kanilang samahan, respeto, tiwala at parehong pananampalataya. Hindi sila nagmadali. Mula sa pagiging friends, naging exclusively dating hanggang sa kumpirmahin nila sa publiko ang kanilang relasyon. Noong 2020, naging paborito sila ng fans dahil sa kanilang low-key pero consistent ng pagmamahalan. Nakikita silang magkasama sa travel, sa mga advocacy projects at sa mga family gatherings. Para sa marami, sila ang ehemplo ng isang mature at healthy relationship. Kaya naman nang lumabas ang balita ng engagement noong 2023, parang silyado na ang tadhana, kasal na ang kulang. Ang mga red flags at pagkawala ng singsing, pero habang abala ang publiko sa pag-aabang ng petsa at venue ng kasal, may tahimik na bagyong namumuo sa paraiso. Ilang buwan matapos ang masayang engagement announcement, napansin ng matatalas na mata ng netizens ang mga maliliit na pagbabago. Una, ang madalas na hindi pagsusuot ni Catriona ng kanyang engagement ring sa mga public events. Pangalawa, ang pagdalang ng kanilang mga post na magkasama. Dati-rati, kahit hindi sila sobrang showy, mararamdaman mo ang presence ng isa't isa sa kanilang social media. Pero bigla itong tumahimik. Sa mundo ng showbiz, ang katahimikan ay kadalasang may ibig sabihin. Nagsimula ang mga bulong-bulungan. May problema ba? May third party ba? Bakit parang hindi na sila okay? Sa kabila ng mga espekulasyon na nanatiling tikom ang bibig ng dalawa at ng kanilang management, ang Cornerstone Entertainment, ang revelasyon, hindi pala siya ready. Ang sagot sa mga tanong ay lumabas din sa wakas at ito ay galing mismo kay Catriona Gray. Sa isang panayam, ibinunyag niya ang masakit na dahilan ng kanilang paghiwalay, readiness o kahandaan. Ayon kay Catriona, may punto sa kanilang engagement kung saan inamin ni Sam na hindi pala siya handa sa commitment ng kasal. He realized that he wasn't ready to take it to the state of commitment that we thought we were on because he had proposed, and then a few months later, realized that hindi pala siya ready. Pahayag ni Catriona, isipin mo ang bigat ng sitwasyon. Nag-propose na siya, tinanggap mo na. Nagpaplano na kayo ng buhay, tapos biglang babawiin dahil sa realisasyon na hindi pa pala kaya. Inamin ni Catriona na siya ay na-blindsided o nagulat para sa kanya at para sa maraming babae. Ang proposal ay ang ultimate assurance. Ito ang pangako na sigurado na ako sa iyo. Kaya nang sabihin ni Sam na hindi siya ready, gumuho ang mundo ni Catriona. Bakit nag-propose kung hindi sigurado? Ito ang tanong na nagpaalab sa damdamin ng mga netizens. Marami ang nadismaya kay Sam. Bakit pa raw siya lumuhod? At nag-alok ng kasal kung may pag-aalinlangan pa pala sa kanyang puso. Hindi ba't unfair ito sa babaeng umasa at nagbigay ng oras? Pero sa kabilang banda, may mga umunawa rin sa sitwasyon ng aktor. Sinasabing mas mabuti nang aminin ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ang kasal ay panghabang buhay. Kung pumasok si Sam sa kasal na may duda, baka mas malaking problema lang ang idulot nito sa hinaharap. Ang kanyang pag-amin, bagamat masakit at tila huli na, ay isang uri pa rin ng pagpapakatotoo. Si
Sinubukan nilang ayusin ito, hindi sila agad sumuko. May mga nag-uusap, may mga attempt na i-work out ang relasyon. Si Catriona dahil sa pagmamahal ay handang mag-adjust at umintindi. Pero dumating sa punto na kailangan na niyang tanggapin ang realidad. Kung hindi ka pa rin sure, I think that's an answer already. Matapang na pahayag. Kung hindi ka pa rin sure, I think kailangan mo muna mag-relax at tapusin at huwag magsalita ng detso-detso. Pinili niyang huwag ipilit ang sarili sa taong hindi sigurado sa kanya. Pinili niyang choose herself. Ang issue ng third party at si Moira, kaya nang inaasahan sa anumang high-profile breakup, hindi nawala ang mga chismis tungkol sa third party. Isa sa mga pangalang nadawit ay ang singer na si Moira Della Torre, na kilalang malapit na kaibigan ni Sam. Dahil sa kanilang closeness, binigyan ng mali siya ng ilan ang kanilang samahan, pero agad itong pinabulaanan ni Sam at ng mga taong malapit sa kanila. Nilinaw na walang kinalaman si Moira o sinumang ibang babae sa hiwalayan. There's nothing that's ever happened between us except yung mga kuya. Paliwanag ni Sam, walang infidelity, walang panuloko. Ang issue ay pure tungkol sa timeline at emotional readiness ng dalawang tao. Buhay pagkatapos ng almost. Paano nga ba nagpatuloy ang dalawa matapos ang masakit na kabanatang ito? Si Catriona, kitang-kita ang glow up at pagiging blooming ni Catriona. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa kanyang career advocacies at personal growth. Mas naging aktibo siya sa international events, hosting at music. Sa mga interviews, makikita ang isang babaeng mas kilala na ang kanyang halaga ay hindi na pwedeng tatanggap muling hindi pwede na. At ang good news, inamin ni Catriona na bukas na ulit ang kanyang puso. May dinedate na siyang non-showbiz guy, isang tao na marahil ay mas aligned sa kanyang values at sa hinaharap na gusto niyang buuin. Ipinapakita nito na may mas pag-asa at pag-ibig pa rin pagkatapos ng heartbreak up. Si Sam, sa kabilang banda, pinili ni Sam ang tahimik na buhay. Nag-focus siya sa kanyang kalusugan, pamilya at trabaho. Pagdating sa love life, nagpahinga muna siya. Marahil ay ito ang panahon para ayusin niya ang kanyang sarili at siguraduhin na sa susunod na magmamahal siya, handa na siyang panindigan ito hanggang dulo. Ang muling pagkikita sa Dubai kamakailan lang. Muling nag-cross ang landas ng dalawa sa isang malaking event sa Dubai. Iisang stage, iisang trabaho. Pero sa halip na magkaroon ng tensyon o drama, naging civil at professional ang dalawa. Walang iringan, walang parinigan. Isang patunay na kahit masakit ang nakaraan, posible pa rin magkaroon ng respeto sa isa't isa. Ipinakita nila ang maturity na inaasahan sa kanila. Ang aral, love is not enough. Ang kwento ni Catriona Gray at Samuel B ay isang masakit pero mahalagang paalala sa ating lahat. Hindi sapat ang pagmamahala. Kahit gaano niya pa kamahal ang isa't isa, kahit gaano pa kayo kabagay sa paningin ng iba, kung hindi magkatugma ang inyong timing at kahandaan, mahihirapan kayong bumuo ng matibay na pundasyon. Ang kasal ay nangangailangan ng 100% commitment